ng kanilang lungga para maghanap ng makakain. Hindi naman sila attack talaga ng tao eh. Unless, i-defend nila yung sarili nila. Kung na-corner sila, doon sila a-attack. Otherwise, mas takot sila sa tao. At mukha raw magtatagal pa ang pananalanta ng El Nino. Sa makilala North Cotabato, tila nabawasan daw ang mga dati gumagalang unggoy sa barangay New Israel. Nagpuntahan daw ang mga ito sa gubat upang doon magpubli laban sa init. Sa Manila Zoo, ang ilan sa mga tigre, nagdugo raw ang ilong sa sobrang init. Kaya't mas dinalasan daw ngayon ang pagpapaligo sa mga ito. Sa rescue center naman ng PAWB o ng Protected Areas and Wildlife Bureau, aligagarin sa tindi ng init ang mga exotic na hayop na narito. Katulad ng bear cat, ang kuwago at agila. Tuwing umaga yan. Delikado raw kasing ma-dehydrate o matuyuan ng tubig sa katawan ng mga hayop na ito. Kaya't regular din silang pinapakain ng mga makakatas na prutas. Hindi sila nagpapawis. So, hindi nalalabas kagad yung body heat. So, kailangan talaga parating pinapainom, parating nililiguan, or at least may shaded area na saan pwede sila. Ayon sa veterinaryong si Doc Ferd Ceresio, mainam daw na maglagay ng kahit maliit na tubigan sa mga kulungan para may mapaglubluban ng mga hayop kapag init sila. Okay, dito sa PAWB, since sobrang init ang panahon, para maibsan yung init na nararamdaman ng mga hayop dito, nag-spray sila ng ganito, ng tubig, doon sa ating mga birds, para kahit papano, bumaba yung temperature ng katawan nila, yung paligid nila, at maging maaliwalas naman yung kanilang pakiramdam. Pero ang pinakamalalang na perwisyo ng El Nino, mga taong sa hayop umaasa para mabuhay. Ang manukang ito sa Bulacan halimbawa, unti-unti nang nalimas. Umabot na raw kasi sa mahigit 2,000 manok ang namatay dahil hindi kinaya ng mga ito ang init ng panahon. Pati ang mga tubigan, tila nag-iimpyerno, bunsod ng napakatinding init. Nauubusan ng oxygen ng tubig, dahilan para maglutangan at mga matay ang mga isda. Sa mga kababayan natin, walang dapat ipangamba. Kung sa volume, sa source ng isda ang pag-uusapan natin na kukulangin ang Metro Manila, traders are ready to mobilize from other regions. Sa tansya ng Bureau of Animal Industry, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng mga napinsalang hayop dala ng El Nino. Sa supply and demand, meron naman tayong mga measures na pag alam nating tataas o kulang talaga, meron mang option na magkaroon ng importation para hindi mahirapan ng consuming public. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si Mang Jose, hindi mapakali. 7 kasi sa 40 alaga niyang baka ang hindi nakatagal. 7 baka na namatay, 30,000 ang isa, 210. Masakit talaga sa amin kasi malaki ang nawawala sa amin. Natuyo rin ang mga palaisdaan na pinagkukuhanan ng inumin ng mga baka. Pati ang mga damo na kinakain ng mga ito, nasunog. Ngayon na may El Nino, wala nang pan. Itong damo na ito, halos patay na lahat. Wala nang mahulog. Halimbawa, ganito. Ganon yung baka. Gaganon. Walang makain. Kaya para maisalba ni Mang Jose ang mga natitira pa niyang mga baka, pinabakunahan niya ang mga ito para makaiwas sa sakit. Nilalagyan din niya ng asin ang inuming tubig ng mga ito para ganahan daw sila sa pagkain. Itong baka, mahilig sa maalat. Obligado, kainin nila yung dayami. Para hindi gaanong pumayat yung baka. Tila na bago na nga ng tuluyan ang timpla ng panahon. Minsan sobra ang ulan, ngayon naman sobrang init. At
Kung tayong mga tao nahihirapang makisabay sa pabago-bagong panahon, paano pa kaya ang mga hayop? Susunod, ultimo nga mga simbahan, hindi na sinasanto ng mga kawatan